Naramdaman ni Elara ang paghampas ng init sa kanyang mukha habang bumababa sila ng sasakyan. Sariwang hangin na may halong amoy ng lupa at mga di kilalang bulaklak ang sumalubong sa kanila. Ang bayan ng Kalimugtong ay tila isang larawan mula sa isang lumang postcard. Mga bahay na yari sa kahoy na may mga bintanang gawa sa kapis. Matatandang puno na nakatindig na parang mga bantay. At isang kalsadang lupa na paikot-ikot papunta sa gitna ng baryo. Pero sa kabila ng natural na ganda nito, may kakaibang katahimikan na bumabalot sa lugar. Isang katahimikan na hindi kaaya-aya. Wow, ang layo pala talaga, no? Sabi ni Javi habang inaayos ang kanyang kamera. Parang napadpad tayo sa ibang panahon. Kinunan niya ng litrato ang isang matandang babaeng nakaupo sa kanyang balkonahe. Nakatitig sa kanila na may halong pagtataka at takot. Tama ka, Javi, sagot ni Benjo. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi ako sigurado kung magandang ideya to. Hinigpitan niya ang hawak sa strap ng kanyang backpack. Ang sabi ni nanay, dito daw sa Kalimugtong, marami raw kakaibang kwento. Napabuntong hininga si Elara. Kalma lang, Ben. Para lang naman to kay mama. Kailangan natin siyang masamahan sa espesyal na araw niya. Saka hindi naman totoo ang mga multo at aswang na yan, di ba? Pilit niyang pinatibay ang sarili, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso. May kung anong malamig na pumipilit bumaba sa kanyang lalamunan. Pagdating nila sa bahay ng kanyang ina, si Tia Elena, sinalubong sila ng isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Si Tia Elena, ang babaeng minsang nag-iwan sa kanila, ay tila hindi nagbago. Matangkad pa rin, payat at may aura ng misteryo. Elara, at kayo ang mga bisita ko, sabi nito. Ang boses ay mahinahon ngunit may bahid ng pagkautang na loob. Mabuti naman at nakarating kayo. Habang nagkaayos ng gamit sa kanilang silid, isang biglaang sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa gilid ng masukal na gubat na nakapaligid sa baryo. Mabilis itong nawala na parang hindi nangyari. Napatingin silang tatlo sa isa't isa. Ano yun? Tanong ni Javi. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Wala yun, mabilis na sabi ni Tia Elena. Lumabas mula sa kusina na parang walang narinig. Baka langaw. Kadalasan, maingay ang mga hayop dito. Ngunit ang kanyang pagiging kampante ay tila pilit. Ang mga mata ng ilang kapitbahay na dumungaw sa kanilang mga bintana ay puno ng takot. Hindi pagtataka. Hindi sila makapaniwala sa sinabi ni Tia Elena. Parang may itinatago ang lahat ng narito. Sa pagpatak ng gabi, habang naghahanda na sila para sa hapunan, isang mahinang kaluskos ang narinig ni Elara mula sa labas ng kanilang silid. Napakagatlabi siya. Pinilit niyang isipin na hangin lamang iyon. Ngunit ang kanyang mga balahibo sa braso ay tumindig. Isang kakaibang amoy. Matamis ngunit nakakasulasok. Ang tila dahan-dahang pumapasok sa ilalim ng pinto. Naramdaman niya ang paglamig ng kanyang batok. Hindi siya makagalaw. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. Isang bulong na bumubulong sa kanya na hindi siya ligtas dito. Hindi mapakali si Javi sa kanyang kinahihigan. Ang katahimikan ng baryo ay hindi pangkaraniwan. Ito'y mabigat. Ililima mamamama dini muti mababatat. Tila may nagbabantang may masamang mangyayari. Alam niyang kailangan niyang maging maingat dahil sa mga sinabi ni Benjo tungkol sa mga kwento ng lugar. Pero ang kanyang pagiging mausisa bilang photographer ay mas nangingibabaw.
Kailangan niyang makakuha ng mga litrato na magpapakita ng kakaibang atmosphere ng kalimugtong. Nang makatiyak siyang mahimbing na ang tulog ni na Elara at Benjo, dahan-dahan siyang bumangon. Binuksan niya ang kanyang bag at kinuha ang kanyang kamera. Maging ang pagbukas ng pinto ay tila napakalakas sa gitna ng gabi. Bumaba siya sa hagdan na gawa sa kawayan. Bawat yapak ay maingat niyang pinipili upang hindi makalikha ng ingay. Paglabas niya ng bahay, ang malamig na simoy ng hangin ay dumampi sa kanyang balat. Ang buwan ay tila nahihiya, halos natatakpan ng mga ulap. Lumakad siya palayo sa bahay, patungo sa direksyon ng mga puno na nakapalibot sa baryo. Ang mga anino ay tila sumasayaw, nagbibigay ng ilusyon ng mga hugis na gumagalaw. Nagsimula siyang kumuha ng litrato, ang mga balangkas ng mga bahay, ang mga puno na nakakunot ang noo, ang kawalan ng buhay sa mga kalsada. Maya-maya, may narinig siyang mga mahihinang tinig na nagmumula sa likod ng isang malaking puno ng balete. Tila mga tao na nagbubulungan. Dahan-dahan siyang lumapit, inilagay ang kamera sa kanyang mata. Nakita niya ang ilang mga tao mula sa baryo. Hindi niya makilala ang kanilang mga mukha dahil sa dilim at sa layo na nagtitipon sa isang maliit na bilog. Sila ay nagbubulungan sa isang wikang hindi niya maintindihan. Parang sinaunang Tagalog o isang dialekto na hindi na ginagamit. Ang kanilang mga tinig ay mababa at seryoso na parang pinag-uusapan nila ang isang mahalagang bagay. Habang pinagmamasdan niya sila, biglang lumingon ang isa sa kanila na parang naramdaman na may nakatingin. Mabilis na naitago ni Javi ang kanyang sarili sa likod ng puno. Napalunok siya, ang mga tao ay nagkatinginan. Pagkatapos ay dahan-dahang naghiwa-hiwalay na parang mga multo na biglang naglaho sa hangin. Wala man lang nagpaalam. Napagpasyahan ni Javi na bumalik na sa kanyang silid. Baka nga tama si Benjo, may kakaiba talaga dito. Habang naglalakad siya pabalik, napansin niya ang isang bagay na kakaiba sa ibabaw ng lupa. Mga bakas. Mga bakas na hindi niya pamilyar. Malalaki ito, parang sa paa ng tao, ngunit may mahahabang kuko at malalim ang pagkakabaon sa lupa. Na parang mabigat ang paa ng nilalang na nag-iwan nito. Sinundan niya ito ng tingin gamit ang flashlight ng kanyang cellphone. Ngunit ang mga bakas ay papunta sa masukal na bahagi ng gubat. Pagdating niya sa tapat ng bahay, sa halip na agad na pumasok, napansin niyang bahagyang nakaawang ang bintana ng kanilang silid. Hindi niya maalala kung binuksan niya ito kanina. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at pumasok. Sa kanyang pagpasok, naramdaman niya ang isang hindi pamilyar na amoy. Parang bulaklak na sobrang bango, ngunit may kasamang nakakasulasok na alat. Napakurap siya. Hindi niya maalala kung may ganitong amoy kanina. Hinanap niya ang pinanggagalingan nito. At napagtanto niyang ito ay nanggagaling sa hangin na tila pumapasok sa siwang ng bintana. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang batok. Mayroon ngang iba dito. At parang may nakapasok na. Ang paggising ni Benjo ay hindi nagsimula sa tunog ng alarm clock o sa sinag ng araw, kundi sa nakabibinging katahimikan. Parang lahat ng tunog sa labas ay pinatay. Nakatingin siya sa kisaming kahoy ng silid. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang tinatamaan ng martilyo. Kahapon pa lang, nag-aalala na siya sa pagpunta nila dito sa kalimugtong. At ngayon, lalo lang lumala ang pakiramdam niyang ito. Paglabas niya ng silid, nakita niya sina Elara at Javi
na nakatayo sa may sala, nakatingin sa labas ng bintana. Ang mukha ni Elara ay balisa, habang si Javi naman ay parang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. "Anong nangyayari?" tanong ni Benjo. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. "Si Junjun," sabi ni Elara. Ang tinig ay halos pabulong. "Nawawala raw." Lumapit si Benjo sa bintana. Sa labas, nagsasama-sama ang mga tao sa maliit na plaza ng baryo. May mga babaeng umiiyak at mga lalaking may mga daladalang itak at parol. Ngunit ang kanilang mga mukha ay puno ng takot, hindi tapang. Hindi sila mukhang handang maghanap. "Sinabi ko na nga ba, Benjo?" sabi ni Javi. Lumingon kay Benjo. Ang kanyang mukha ay seryoso. "May mali dito. Hindi lang ito ordinaryong pagkawala." Nagpasya silang tatlo na lumapit sa mga tao. Nang marinig ng mga residente na sila ay taga Maynila at gustong tumulong sa paghahanap, ang ilan ay umiwas ng tingin, habang ang iba naman ay nagbigay ng mga babala. "Huwag na kayong makialam," sabi ng isang matandang lalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. "May kumukuha sa mga bata dito. May mga bakas ng kung ano raw." Nagkatinginan sina Elara at Javi. "Mga bakas?" tanong ni Javi. "Anong klaseng bakas?" Nag-aalangan ang matandang lalaki, ngunit itinuro niya ang direksyon ng gubat. Malalaki, parang sa paa ng malaking hayop, pero may mahahabang kuko, at ang kakaiba, ang direksyon ay papunta sa pinakamadilim na bahagi ng kagubatan kung saan hindi na umaabot ang araw. Dahil sa determinasyon ni Elara at sa kuryosidad ni Javi, napilitan din si Benjo na sumama. Habang naglalakad sila sa gilid ng gubat kung saan nagsisimula ang mga bakas na binabanggit ng matanda, naramdaman ni Benjo ang pamilyar na takot na bumabalik. Ang mga bakas ay malinaw na nakikita sa malambot na lupa. Malalaki, may 3 mahahabang kuko na tumutusok sa lupa. Hindi ito mukhang paa ng aso o baboy damo o kahit anong hayop na alam niya. Mukhang hindi ito natural, sabi ni Javi. Kinukuhanan ng litrato ang bawat bakas. Parang gawa-gawa. Habang sinusundan nila ang mga bakas papasok sa gubat, papalubog na ang araw. Ang mga puno ay nagsimulang maging mas makakapal at ang liwanag ay tila naglalaho. Bigla, may narinig si Benjo, isang mahinang ungol na sinundan ng isang matinis na ungol na parang galing sa isang nasasaktang hayop. Nandoon, sigaw ni Javi. Tinuro ang isang makapal na halamanan. Nagmamadali silang tumakbo patungo doon. Ngunit bago pa sila makarating, isang malaking anino ang biglang lumabas mula sa mga dahon. Ito ay mukhang malaking aso. Ngunit ang mga mata nito ay pulang-pula at ang mga pangil nito ay tila mas mahaba kaysa sa karaniwan. Sa isang iglap, sumugod ito sa direksyon ni Benjo. "Benjo!" sigaw ni Elara. Naramdaman ni Benjo ang matinding sakit sa kanyang binti. Bumagsak siya sa lupa, hindi makagalaw. Nakita niya ang mga pulang mata ng nilalang na iyon na nakatitig sa kanya. At isang hindi maintindihang ungol ang lumabas sa bibig nito. Bago pa man siya mawalan ng malay, narinig niya ang pagtakbo ni Elara at Javi at ang paglayo ng nilalang na iyon pabalik sa kadiliman ng gubat. Ang huling imahe na kanyang nakita ay ang mga kuko ng nilalang na iyon at ang takot na nakaukit sa mukha ni Elara. Naramdaman ni Elara ang panginginig ng kanyang mga kamay habang marahan niyang nililinisan ang sugat sa binti ni Benjo.
Ang ngipin ng kung anong nilalang ang kumagat dito ay malalim at may kakaibang kulay ang paligid ng sugat. Maitim na berde na tila nang gagaling sa impeksyon na hindi pangkaraniwan. Si Benjo ay nakahiga sa isang lumang higaan sa silid ng kanyang tiya Elena. Ang kanyang mukha ay namumutla at pinagpapawisan kahit na malamig ang simoy ng hangin sa labas. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital, sabi ni Javi. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi maganda ang sugat niya, baka malason siya. Umiling si Elara. Paano natin gagawin yun, Javi? Walang signal dito. At kung lalabas tayo, paano tayo makakahanap ng sasakyan? Bukod pa doon, sino ang maniniwala sa atin? Sasabihin nila na pagtripan lang tayo ng kung anong hayop sa gubat. Habang nag-uusap sila, si Benjo ay nagsimulang gumalaw. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, ngunit ang kanyang mga labi ay gumagalaw, bumubulong ng mga salita na hindi maintindihan. Si Elara ay yumuko palapit sa kanya. Benjo, okay ka lang, Benjo. Ang taas. Unggol ni Benjo. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong. Hindi siya ordinaryong aso. Siya ay nagsasalita at may mga pakpak. Nagsimula siyang umungol na parang nahihirapan huminga. Natigilan si Elara. Nagsasalitang aso. May pakpak. Naalala niya ang mga kwento ng mga aswang na kayang mag-anyong iba't ibang hayop o ang mga manananggal na may kakayahang humiwalay ang katawan at lumipad. Ngunit ang mga ito ay mga kwento lamang, mga alamat na pinaniniwalaan ng mga matatanda. Hindi niya akalain na mararanasan niya ito. Anong sinasabi niya? Tanong ni Javi. Lumapit din kay Benjo. Hindi ko alam, sagot ni Elara. Ngunit sa kanyang isip, naglalaro ang imahe ng mga bakas na nakita nila sa gubat. Hindi ito mukhang paa ng ordinaryong aso. At ang mga mata ng nilalang na sumugod kay Benjo, pula, na parang nagbabaga-baga. Sa mga sumunod na oras, lumala ang kalagayan ni Benjo. Ang sugat niya ay tila lumalaki at ang kanyang lagnat ay tumataas. Nagsimulang mangarap ng masama si Benjo. Nakikita ni Elara ang paghihirap niya at ang kanyang puso ay nabibigatan sa kanyang nararamdaman. Kung sana ay hindi sila pumunta dito. Kung sana ay mas naniwala siya sa mga babala. Habang nagluluto si Elara ng simpleng sopas para kay Benjo, napansin niya ang isang lumang kahon na nakatago sa ilalim ng isang lamesa sa sulok ng kwarto ng kanyang tiya Elena. Naakit ang kanyang pansin dito dahil sa kakaibang disenyo nito. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga lumang litrato at isang balisang maliit na diary na gawa sa manipis na papel. Kinuha niya ang diary at nagsimulang magbasa. Nagtataka siya sa mga nakasulat. Ang mga unang pahina ay tungkol sa pang-araw-araw na buhay sa baryo. Ngunit habang nagbabasa siya, ang mga entry ay nagiging mas madilim. Binabanggit nito ang mga pagkukulang, ang pagkalikot sa ipinagbabawal at ang pangangailangan ng dugo. May isang entry na partikular na nakakuha ng kanyang atensyon. Ang sumpa ay hindi mapapawi. Kailangan ng sakripisyo upang mapanatili ang kapangyarihan. Ang dugo ng angkan ang siyang susi. May isang litrato rin sa loob ng diary. Isang babae na nakatayo sa tabi ng kanyang ina, Tiya Elena. Ang babae ay kamukha niya, ngunit mas matanda. Ang babae sa litrato ay may kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Isang tingin na napabalikwas ng bangon si Javi.
Hindi niya alam kung gaano siya nakatulog, pero ang kanyang katawan ay parang dinurog. Ang lamig na nararamdaman niya ay hindi lang dahil sa hangin sa labas. Ito ay nanggagaling sa loob niya, isang lamig na nagpapahiwatig ng panganib. Bumangon siya at agad na tinungo ang silid kung nasaan si Benjo at Elara. Nadatnan niyang gising si Elara. Nakaupo sa tabi ng higaan ni Benjo. Si Benjo ay mahimbing na natutulog, ngunit ang kanyang paghinga ay mababaw pa rin. At ang sugat sa kanyang binti ay tila mas naging matingkad ang kulay. Kumusta siya? Tanong ni Javi. Ang tinig ay puno ng pag-aalala. Pareho pa rin, sagot ni Elara, napapabuntong hininga. Pero kanina, parang may narinig siyang kakaiba. Parang nakikipag-usap siya sa kung sino. Napatingin siya sa diary na hawak niya. Javi, nakakita ako ng diary ni Tia Elena. May mga nabanggit dito tungkol sa mga sakripisyo at dugo ng angkan. Nagulat si Javi. Dugo ng angkan? Anong ibig sabihin niyan? Hindi ko alam, sabi ni Elara. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkalito at takot. Pero may litrato dito ng isang babae na kamukha ko at nabanggit din dito ang pangalan ng isang babae na Lanie. Sabi sa diary, si Lani daw ang nangunguna sa ritual para mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Napaatras si Javi. Lani, siya ba yung babaeng ipapakasal ng ina mo? Tumango si Elara. Oo. At ang mas malala pa, may mga entry dito na nagsasabing kailangan ng sakripisyo para sa kapangyarihan. At ang pinaka nakakatakot, nabanggit na ang ritual ay dapat gawin sa darating na kasal. Habang nag-uusap sila, isang matinding sakit ng ulo ang biglang umatake kay Elara. Napahawak siya sa kanyang sentido, napapapikit ng mariin. Tila may kung anong nagwawala sa loob ng kanyang isipan. Nakakita siya ng mga imahe. Isang babaeng nakasuot ng itim, na may mahabang itim na buhok, lumilipad sa gabi. Isang grupo ng mga tao na nakapalibot sa isang apoy, kumakanta ng mga salitang hindi niya maintindihan, at isang babae na nakatayo sa harap niya, nakangisi, na ang mga mata ay nagliliyab na pula. Elara, anong nangyayari sa'yo? Sigaw ni Javi, lumapit sa kanya. Napahawak si Elara sa kanyang ulo. Hindi ko alam, parang may bumubulong sa akin. Nakakakita ako ng mga bagay na hindi ko maintindihan. Bumagsak ang diary mula sa kanyang kamay. Sa pagbagsak nito, may nahulog ding isang maliit at lumang anting-anting na gawa sa kahoy na may kakaibang simbolo na nakaukit dito. Pinulot ito ni Javi. Ano to? Nang makita ni Elara ang anting-anting, naramdaman niya ang isang kakaibang koneksyon dito. Tila pamilyar ito sa kanya, kahit hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Kasabay nito ang mga imahe sa kanyang isipan ay lalong lumakas. Ang babaeng lumilipad, ang babaeng nakangisi, at ang pakiramdam na ang babaeng iyon ay siya. Parang sa akin to, sabi ni Elara. Ang kanyang boses ay nagtataka. Hindi ko alam kung saan galing pero parang pamilyar. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Javi ang isang nakakakilabot na posibilidad. Ang mga kwento tungkol sa aswang, ang mga ritual, ang mga sakripisyo, at ang mga salitang dugo ng angkan. Hindi kaya si Elara mismo ay may koneksyon dito. Hindi kaya ang babaeng nakikita niya sa kanyang mga panaginip at pagmumuni-muni ay siya rin. Ang pag-aalala ay napalitan ng sindak. Ang kanilang pagbisita sa kalimugtong ay tila hindi lang isang simpleng pagbisita,
kundi isang pagpasok sa isang mundo ng kadiliman na mas malapit pa sa inaakala nila. Ang diary ni Tia Elena ay nagbigay kay Elara ng malamig na katotohanan, ngunit kasabay nito ay nagdilim ang kanyang paningin. Ang mga imahe na nakikita niya sa kanyang isipan ay hindi na parang panaginip lang. Ito ay naging mas malinaw, mas totoo. Nakita niya ang babaeng nakangisi, si Lani, na nakatayo sa isang altar. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang baga. Sa tabi nito, may nakatali. Isang figura na pamilyar sa kanya. Si Tia Elena. Hindi pwede. Napasigaw si Elara, napatayo mula sa pagkakaupo. Ang diary ay nahulog mula sa kanyang kamay. Ang sakit ng ulo ay bumalik, mas matindi kaysa kanina. Anong nangyayari, Elara? Tanong ni Javi. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Si Mama, si Tia Elena, nasa panganib siya, sabi ni Elara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Si Lani, plano niyang gamitin si Tia Elena sa ritual. At ako ang susunod. Napatingin si Javi kay Elara. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ritual? Anong ritual? Hindi ko alam ang lahat ng detalye, sabi ni Elara habang pinipilit niyang abutin ang kanyang bag kung saan niya nilagay ang anting-anting na nahulog mula sa diary. Pero alam ko, kailangan kong iligtas si Tia Elena at kailangan nating makaalis dito. Nagmamadali silang lumabas ng silid. Si Benjo, kahit mahina pa, ay pinilit ding sumunod. Ngunit pagdating nila sa pasukan ng bahay, natigilan sila. Sa labas, sa maliwanag na liwanag ng buwan, nakatayo ang maraming tao mula sa baryo. Sila ay tahimik, ngunit ang kanilang mga mata ay blanko, parang mga manikang walang kaluluwa. Sa unahan nila, nakatayo si Lani, nakangiti ng malawak at nakakakilabot. Saan kayo pupunta, Elara? Sabi ni Lani. Ang kanyang tinig ay parang musika na may halong pangaakit at panganib. Naihanda na ang lahat para sa ating pagdiriwang. Lani, pakawalan mo si Tia Elena! Sigaw ni Elara. Itinago ang anting-anting sa kanyang palad. Tumawa si Lani. Bakit ko gagawin yun? Siya ang nagbigay sa akin ng pahintulot. Kailangan natin ang kanyang dugo. Oo, pero mas kailangan natin ang iyong apo. Ang tunay na dugo ng naghahari. Hindi ka makakaalis dito, Elara, sabi ng isa sa mga tao sa grupo. Ang kanyang tinig ay robotic. Sumusunod kami kay Lani. Naramdaman ni Elara ang panginginig ng kanyang katawan. Ang mga tao sa baryo ay hindi basta-basta nagbabantay. Sila ay mga alagad na ni Lani. Napatingin siya kay Javi at Benjo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot, ngunit may determinasyon din. Hindi tayo pwedeng lumaban sa kanila. Bulong ni Benjo. Marami sila. Pero hindi tayo pwedeng sumuko, sabi ni Javi. Inihanda ang kanyang kamera na parang iyon ang kanyang sandata. May paraan dapat. Biglang, isang tinig ang narinig mula sa dilim. Tama ka, binata. Laging may paraan. Si Mang Tonyo, ang albularyo, ay lumabas mula sa likod ng isang puno. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin kay Lani. Mang Tonyo, sabi ni Lani. Ang kanyang ngiti ay nawala. Akala ko ba'y kasama ka sa amin? Nagbago na ang isip ko, Lani, sabi ni Mang Tonyo. Ang kanyang tinig ay matatag. Hindi ko na kaya ang iyong mga ginagawa.
Ang kasamaan mo ay lumalampas na sa lahat. Nagalit si Lani. Traitor, kunin niyo sila. Sa isang iglap ang mga tao sa baryo ay sumugod. Hindi sila lumalaban na parang tao. Sila ay gumagalaw na parang mga halimaw, mabilis at walang awa. Napilitan sina Elara, Javi at Benjo na umatras. Habang si Mang Tonyo ay humarang sa kanila, may daladalang mga gamot at ritual na bagay. Habang nagkakagulo, isang malakas na liwanag ang biglang lumabas mula sa anting-anting na hawak ni Elara. Naramdaman niya ang init na dumadaloy sa kanyang katawan. At ang mga imahe sa kanyang isipan ay tila nagiging mas malakas. Napatingin siya kay Lani, na ngayon ay nakatingin din sa kanya na may halong gulat at galit. Hindi maaari, sigaw ni Lani. Ang kapangyarihan ko ay hindi dapat matalo ng isang tulad mo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na natakot si Elara. Naramdaman niya ang lakas na dumadaloy sa kanya. Isang lakas na hindi niya alam na taglay niya. Ang pagiging inosente niya ay nawala, napalitan ng determinasyon. Ang kasal na ito ay hindi lang para sa kanyang ina. Ito ay naging laban para sa kanyang buhay. Ang mundo ko ay biglang nagdilim. Naramdaman ko ang init ng dugo na tumatulo mula sa aking binti. Ngunit mas nangingibabaw ang takot na bumabalot sa akin. Napapaligiran kami. Ang mga mukha ng mga taga-baryo na dati nakikita ko lang sa palengke o sa mga pagtitipon ay ngayon ay nakatitig sa amin na parang mga estranghero, walang emosyon, sumusunod lamang sa utos ni Lani. Ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw, puno ng pagmamalaki at kasamaan. Tayo na, mga minamahal kong tagasunod, sigaw ni Lani. Ang kanyang tinig ay may kakaibang kapangyarihan na tila bumabalot sa lahat. Ang gabing ito ay para sa atin. Ang biyaya ng kadiliman ay darating sa atin. Nakita ko ang pagkalito at takot sa mga mata ni Elara. Naalala ko ang mga sinabi niya tungkol sa diary ni Tia Elena, tungkol sa ritual. Ito na nga iyon. Ang kasal ay isang patibong lamang at kami ang mga daga na nahulog sa kanyang pain. Hindi tayo pwedeng basta-basta sumuko. Bulong ko kay Elara. Kahit na ang aking mga tuhod ay nanginginig. Kailangan nating makahanap ng paraan. Sa gitna ng kaguluhan, isang tinig ang narinig ko na tila nagmumula sa kung saan. Kailangan niyo ng tulong ko. Lahat kami napalingon. Si Mang Tonyo. Nakatayo siya sa gilid. Hawak ang isang maliit na bag ng mga halaman at kakaibang gamit. Ang dating mukha niyang tila walang pakialam ay napalitan ng determinasyon. Mang Tonyo, sabi ni Lani, ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka at galit. Ikaw pa talaga ang lumalaban sa akin? Akala ko ba'y kilala mo ang mga batas ng ating angkan? Alam ko ang batas, Lani, sagot ni Mang Tonyo. Ang kanyang tinig ay matatag. Ngunit ang batas na iyong sinusunod ay nagdadala lamang ng kapahamakan. Matagal na akong nagmamasid sa iyong kasakiman. Biglang lumapit si Lani kay Mang Tonyo. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab na pula. Nagawa mo na akong traidorin dati, Mang Tonyo. Hindi ko na uulitin ang pagkakamaling iyon. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Mang Tonyo. Hindi ito galit, kundi lungkot. Hindi. Ako ang nagtraidor sa iyo, Lani. Ikaw ang nagtraidor sa ating lahat nang piliin mong sundan ang landas ng kasamaan. Sa pagitan nila, si Elara ay nakahawak sa anting-anting na nasa kanyang palad. Tila ito ay umiinit at ang mga imahe sa kanyang isipan ay lalong nagiging malinaw. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha
Ngunit mayroon ding bagong determinasyon na hindi ko pa nakikita dati. Ang ritual, sabi ni Lani, lumingon kay Elara. Kailangan ko ang iyong dugo, apo. Ang dugo na magpapanumbalik ng aking tunay na kapangyarihan. At para sa iyo, Elara, ang iyong ina ang magiging unang alay. Nakita ko ang mga mata ni Lani na tumingin sa isang direksyon. Napalingon din kami. Nakatali si Tia Elena sa isang maliit na altar. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. "Mama!" sigaw ni Elara. Ngunit bago pa man makakilos si Elara, nagsalita si Lani. "Masyado nang huli ang lahat, Elara. Maliban kung kaya mong tanggapin ang iyong tunay na pagkatao." Napatingin ako kay Elara. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa anting-antig. Naramdaman ko ang pagbabago sa kanya, hindi lang sa kanyang mukha, kundi sa enerhiya na bumabalot sa kanya. Tila may humihinga sa kanyang loob, isang sinaunang lakas. Nagsimula siyang magsalita. Hindi sa Tagalog, kundi sa isang wika na hindi ko maintindihan, ngunit may kakaibang himig na nakakapangilabot. Ang anting-anting sa kanyang kamay ay nagsimulang umilaw. Napalunok ako. Ang lahat ng ito ay mas malaki kaysa sa akala ko. Hindi lang ito tungkol sa mga aswang o sa mga alamat. Ito ay tungkol sa pinagmulan ni Elara, sa kanyang tunay na pagkatao at sa kadilim na naghihintay na sakupin ang lahat. Ang kaligtasan na antasan namin ay hindi na lamang nakasalalay sa pagtakas. Ito ay nakasalalay sa kung ano ang gagawin ni Elara sa kapangyarihang iyon na nagmumula sa kanya. Naramdaman ko ang init na dumadaloy sa aking mga ugat, isang init na hindi ko pa naramdaman kailanman. Hindi ito ang init ng galit o takot, kundi isang sinaunang lakas na tila nagmumula sa kaibuturan ng aking pagkatao. Ang anting-anting sa aking kamay ay bumibigat, tila nagiging bahagi na ng aking palad. Sa wakas, naunawaan ko. Ang mga salita sa diary, ang mga imahe sa aking isipan, ang mga babala ni Tia Elena, lahat ay may kahulugan. "Hindi mo kayang pigilan, Elara," sabi ni Lani. Ang kanyang tinig ay nangingibabaw sa malakas na hangin. "Ang dugo natin ang nagbubuklod sa atin, at ang dugo mo ang magpapalakas sa akin." Nakita ko si Tia Elena na nakatali pa rin sa altar, ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi na takot, kundi pagtanggap. "Mama," bulong ko. Ang aking tinig ay halos hindi marinig. "Anak," sagot ni Tia Elena. Ang kanyang tinig ay mahina ngunit puno ng pagmamahal. Hindi ko na kaya pang ipagtanggol ang sarili ko. Ang sumpa, kailangan itong matapos at ikaw ang susi. Nabalot ako ng pagkalito. Paano niya nasabi iyon? Paano ako ang susi? Biglang lumapit si Mang Tonyo sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. "Elara, narinig mo ang sinabi ng iyong ina. Hindi ito ang katapusan ng mundo, kundi ang simula ng paglaya. Ang kapangyarihan na nararamdaman mo, ito ang tunay mong pagkatao." "Ngunit paano?" tanong ko. Ang aking tinig ay nagmamakaawa. "Paano ko lalabanan si Lani? Si Lani ay nabubuhay sa kasakiman at takot," paliwanag ni Mang Tonyo. "Ang iyong lakas ay hindi nanggagaling sa pagkuha kundi sa pagbibigay. Ang anting-anting na iyan ay hindi lamang sandata kundi isang lalagyan ng alaala at pag-asa. Gamitin mo ito upang maalala ang iyong tunay na lakas. Ang lakas ng pagmamahal at pag-asa. Hindi
Ang lakas ng pagkasira. Naisip ko ang mga salita ni Mang Tonyo. Ang pagmamahal, ang pag-asa, ang pagtanggap. Hindi ko na kailangan pang maging halimaw tulad ni Lani. Hindi ko kailangan ng kapangyarihan na kumitil ng buhay. Ang aking kapangyarihan ay nasa aking kakayahang magmahal at magpatawad kahit na sa mga nagkasala. Napatingin ako kay Lani na ngayon ay nagsisimula ng isagawa ang ritual. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Tia Elena. Ang kanyang mga kamay ay nakataas, handang humugot ng buhay. Hindi. Sigaw ko. Itinataas ang anting-anting. Hindi mo siya masasaktan. Nagsimulang umilaw ang anting-anting, mas maliwanag kaysa kanina. Hindi ito naglalabas ng apoy o kidlat, kundi isang mainit at mapayapang liwanag na tila bumabalot sa lahat. Naramdaman ko ang paghigop ng enerhiya mula sa akin, ngunit hindi ito nakakapagod. Ito ay nagpapalakas sa akin. Ano yan? Sabi ni Lani. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Hindi ito ang inaasahan kong kapangyarihan. Ito ang tunay na kapangyarihan, Lani. Sabi ko, ang aking tinig ay nagiging mas matatag. Ang kapangyarihan na nagmumula sa pagmamahal. At ito ang magpapalaya sa amin sa iyong sumpa. Sa aking tabi, nakita ko sina Javi at Benjo na nakatingin sa akin na may pagkamangha at pag-asa. Kahit na si Mang Tonyo ay napangiti, na parabang nakakita siya ng isang bagay na matagal na niyang inaasam. Ang mga tao sa baryo na dati nakatayo lang na parang mga manika ay nagsimulang gumalaw. Ang kanilang mga mata ay unti-unting nagkakaroon ng kulay. Naramdaman ko ang paghina ni Lani. Ang kanyang kapangyarihan ay nakasalalay sa takot at kasakiman at ang liwanag na ito ay tila nagpapahina sa kanya. Ngunit alam ko, ang laban ay hindi pa tapos. Kailangan kong tapusin ito. Kailangan kong gamitin ang kapangyarihan na ito hindi para manakit, kundi para magbigay linaw at pag-asa.